Hindi mapakali nga itong si Lynette kaya agad din tinawagan nitong Annalyn at dito niya nalaman na ito nga si Annalyn ay umaalis nga na walang kasama kaya inis na inis siya rito kung bakit sadyang napakatigas ng kanyang ulo. At pinuntahan pa niya itong si Harry. Sinabi nito na hindi na niya kargo itong si Harry. Hindi niya dapat problemahin itong si Harry. Subalit sinabi naman itong si Annalyn na hindi niya pwedeng pabayaan itong si Harry lalo't kaibigan niya ito at walang ibang dumadamay rito at walang sumusundo sa kanya sapagkat wala na nga itong si Carlos at nilisa na siya. Napag-alala nitong si Lynette, agad ni tinanong ang address kung saan naroroon itong si Annalyn at agad nilang pinuntahan ang naturang bar. Tinanong niya si Annalyn kung naroon ba yun si Carlos, subalit nagsinungaling itong si Annalyn at sinabi sa kanyang ina na hindi niya ito nakita. Subalit hindi rin niya binanggit na nung una nga niyang tinanong itong si Harry at nung gisingin nga niya ito ay napagkamalan nga niyang si Carlos yon. Ibig sabihin lang ay naroon si Carlos. Itong si Annalyn dahil nakita nga niya na labis ang pag-alala ni Lynette dito nga kay Carlos at ayaw na nga niyang dumagdag sa stress ng kanyang ina. Subalit ikinagalit naman ito ni Lynette. Samantalang maya-maya pa nga sa kanilang pag-uusap ay bigla namang lilitaw ang itsura nga nitong si Carlos sa may di kalayuan. Hahabulin sana ni RJ si Carlos subalit pinigilan siya ni Lynette na kailangan tawagan nila ang pulis dahil hindi nga basta-basta itong si Carlos maigi nang makasigurado. Ngunit ang pulpul na pulis na kanilang inutusan ay wala ding nagawa dahil sa bilis at liksi ni Carlos ay hindi rin ito naabutan. Yan naman pinagalitan na nga ni Lynette ang mga pulis kung bakit wala na naman silang nagawa sa pangalawang pagkakataon. Kaya naman iminungkahi na nga ni RJ na maigi na siguro na kumuha na nga sila ng bodyguard upang magkaroon sila ng proteksyon. Subalit nagmamataas naman itong si Lynette. Gusto niyang panatunayan kay Carlos na malakas sila at kaya nilang proteksyonan ang bawat isa. Ipapakita nila kay Carlos na hindi na siya ang dating Lynette na basta-basta na lang pinag-aapi nitong si Carlos. Ipapakita niya na kaya na niyang lumaban. Tala, sa bahay nga ni Lynette, hindi mapalagay itong si Annalyn. Kaya naman, sinabi na niya ang kanyang kasinungalingan dito sa kanyang ina. Sinabi nito na sa kanyang palagay ay naroon si Carlos sa bar na iyon dahil na rin sa kinikilos nitong si Harry. Nagulat kasi itong si Harry at sinabi nito sa kanya habang ginigising niya ito na bakit hindi pa umaalis ang kanyang amang si Carlos. Ine-expect ni Harry na siya ay si Carlos. At idinidiin niya talaga na kausap niya kamakailan lang si Carlos. At tapos nga marinig ni Lynette ang mga salaysay ng kanyang anak ay galit na galit ito. Lalo itong naiinis. Alam na nga niya na na-stress siya dito kay Carlos. Subalit bakit siya nagsinungaling? Labis siyang nag-aalala. Hindi niya kaya si Carlos. Labis itong napakasama at napakalakas. Kaya dapat ingatan niya ang kanyang sarili. At huwag niyang ilagay sa kapahamakan. Kaya naman sa galit ng kanyang ina, ay paparusahan niya ang kanyang anak. Sinabi nito na magiging grounded na nga siya, hindi na siya pwedeng lumabas ng bahay. Hindi na rin siya pwedeng pumunta sa ospital. Ngunit ikinagalit naman itong si Annalyn dahil wala din naman umanong magagawa. Kung naroon sa bahay, ay maaari din namang pumunta si Carlos at wala rin silang magagawa roon. Maya pa nga ay dumating na nga itong si Nadyosa at itong si Chang Susan. Dito nga ay nagtataka ang mga ito kung bakit tela nag-aaway ang mag-ina. Sinabi nito na hindi masusolve ang kanilang problema kung hindi nila kayang kumalma. Walang magagawa ang pagpapanik. Banda, eto ngang si Giselle matapos ngang malaman na ito palang si Zoe ay nagpapaligaw. Agad niya itong kumprontahin at sinundan nga niya ito sa hallway. Tatanungin niya diretsahan itong si Zoe. Subalit si Zoe ay sadyang napakasinungaling. Hindi niya aaminin ang isang kasalanan lalo't alam niyang mapapahamak ang kanyang career. Itatago niya ang totoo. At sinabi nito na walang katuturan ang mga haka-haka tungkol sa kanya. Mali umano ang kaniyang mga tenga at mga naririnig.
sa kantita na hindi umano siya tanga. At alam niya na si Dax ay isang kriminal. Hindi siya bababa para lang magpapaligaw sa isang walang kwentang tao at para lamang sisirain ang kanyang karir. Nahihibang na ba siya? Napaka-imposible umano ng mga akusasyon na sinasabi ng kanyang anak. Alam na alam ni Zoe kung sino ang may pakana at kung sino ang nagpakalat ng chismis na iyon ay walang iba kundi itong si Justine. Agad niya itong pinuntahan at kinompronta sa mga chismis na kanyang nakalap. Sinabi ni Zoe na kung bakit niya sinisiraan itong si Zoe. Ngunit itong si Justine ay sasabihin sa kanya na isa bang paninira ang pagsasabi ng katotohanan? Galit na galit si Zoe dito sa kanyang pinsan. Sinabi niya rito na tumigil sa kanyang akusasyon dahil wala naman siyang matibay na ebidensya. Isa lamang pasyente umano itong si Dax at huwag niyang magkakalat ng mga chismis na hindi naman totoo. Totoo ba talaga ang sinasabi nitong si Zoe? Dahil sabi nga nitong si Justine ay imposible ang kanyang mga pinagsasabi dahil iba ang kanyang kinikilos sa kanyang pananalita. Kumbaga, iba ang nakikita niya sa kanyang mga mata kaysa sa kanyang mga gawa. Bantaan ni Justine itong si Zoe. Sinabi nito na siguraduhin at ayusin niya ang kanyang mga pangalan dahil sa oras na mapatunayan na talagang totoo ang akusasyon laban sa kanya ay tiyak na katapusan na nga ng kanyang karir at mapapaalis na siya ng Apex na siyang ikakatuwa nga nitong si Justine. Samantala, bago pa man nga mangyari ang mga gustong gawin nitong si Justine, ay tinatrabaho na niya ng maayos ang kanyang ugnayan dito kay Dax. Ano man ang mangyari, kailangan magwagi at makatakas na nga itong si Moira.